All right, welcome to my channel. Anyway, patawagan tayo nito So, before tayo mag-start na naman po, dahil po mayroon po tayong pag-usapan dito na nasaktan si Senator Soberry dahil po sa isang mayabang na announcer. Kilalang station to. Kilalang newscaster. At hindi na naman po niya pinapangalanan. Kahit ako po ni-research ko ito, hindi ko makita kung sino ba itong announcer na sinasabi ni Senator Soberry. Talagang nasaktan po talaga siya. So, before yan ay huwag kaligtaan mag-like at mag-subscribe. Mag-subscribe muna sa aking channel. Then paki-like if you like this video, and then you can comment whatever you wanted to write the comment section. So anyway, again, this is story Ronnie Harbel. And ito po, nga sabi ko nga, is ngayon lang is nasaktan si Senator Soberry sa isang mayabang na announcer. So, saan naman po ito patungkol? Patungkol pa rin ito sa impeachment actually. At hindi po sila tinatantan. Talagang binabanatan po sila ng mga alam niyo naman yung mga tao talagang gustong ma-impeach po ang ating Vice President Sara Duterte. Atin po 'yon, Vice President po ng buong Pilipinas. Siyempre kung si BBM he is the President ng buong Pilipinas din po. Diba? At hindi, tama naman Awesome! So, ito po yung ating pinag-uusapan dahil ito po yung simpleng, ano lang naman to, emotion na parang lumabas na po talaga sa emotion ni Senator Soberry ang nangyari. Kaya yan nga ang nangyari. So, wala pong katapusan ang away dito. Sa nasa 20th Congress na ngayon ng Senate ay natapos na po ang 19th Congress. So dito naman tayo ngayon sa 20th Congress at inabangan po natin ito kung ano pong mangyari. At siguro naghanda pa yan ang bawat minority saka yung majority kung ano po ang kahinatnan dito pagdating po sa impeachment ni Inday Sara or ni VP Sara. Siyempre kaya yan pa parang walang silbi daw ang mga senators dahil po hindi po tinuloy. Ang parang kasi tayo parang mga yung paulit-ulit. Lipas na. Lipas na yan. Sa totoo lang, kung pakinggan ako, ay magtrabaho na lang po kayo. Ang dami ng gugutom. Puro lang kayo dyan sa politika. Ito naman po kasi mga media ay puro po kanilang, nako naman. Siyempre, kaya nga nakakainis din kasi naman minsan mga ganitong mga media, balance ba? Kung binabanatan din ngayon mga vlogger, sabi nga, nakarang upload natin yung mga 12 vlogger na kakasuhan po ni Senator Hontiveros. Dahil po kay alias Rene. Anyway, bago po tayo mag-upisa dito sa talakayan na sinabi po ni Senator Soberry. Alright, yun nga. Pakinggan natin muna si Manguan. Ano bang sayo? Ano ba yung sayo? Sige nga. Pakinggan nga natin si Manguan ulit para mapatawa-tawa naman tayo nito. Manguan? Handa ka na ba? Sige, sabi niya daw sa akin, handa na daw siya. Lasing, pero di musuko. Sir Juan, paano nyo tinitiis ang maingay na kapitbahay? Nagantihan ko ng videoke kahit wala sa tono. Sir, kumakanta po ba kayo sa videoke? Oo. Sa song taas ng boses ko, pati kapitbahay sa kabilang barangay napapamura. Sir Juan,
Juan, anong dapat gawin pag walang pambayad sa jeep? Magpakilala ka bilang kamag-anak ng Graver. Sir Juan, natatakot po ba kayo sa multo? Hindi. Takot sila sa akin. Kasi wala rin akong pahinga. Ay, nako. Manguan nga. Ay, nako, manguan ka. Natuwa lang kasi, no, si Manguan. Ang galing ng gumawa na yung ano, kasi alam niyo kasi may apps na ngayon ganyang AI eh. So, ang galing ng gumawa. No? Ang galing talaga ng gumawa niyan. Actually, sa Facebook pa yan. No? At talagang napakaganda po ng kanyang ginawa. No? Pati yung mga mga sinasabi ni Mang Juan. No? Diba? Galing ah. Kapag natin si Mang Juan. Alright, dito po tayo. No? Anong sinabi ni Senator Severri ba? Maiksi lang to. Okay, sige nga. Say this, ang sakit ng aking dibdib nung isang araw na paking ko under a news program in the afternoon on my way home. Pinag-uusapan nila itong issue ng impeachment. Sikat na announcer po ito sa hapon. Di ko na Oh, ba narinig niyo no? Nasaktan talaga si si Senator Severri. Parang sa kanya ito insulto po ang sinasabi. No, as ganyan po talaga pag nasa public ka ay talagang babanatan kayo no. At hindi talaga yan maiwasan kasi nandiyan po kayo sa government. At yung mga salita na mabibigat no, at nalala yung mga quadcom no. Paano po mga quadcom naging tricom kung paano po sila talagang binabastos daw. So public yan wala kang magawa. Ganyan talaga, you have to accept the reality dahil po nasa political ka, nasa politika at kailangan mo pong tanggapin. Kaya nga, siyempre, sabi nga ni Senator Severri, masakit para sa kanya po ang mga ganyang pagbintang na wala pong na dapat kumbaga wasaki na po ang madaling salita, walang silbi na po ang Senate. So mahirap kasi magsalita ng ganyang mga case no, matapang nitong announcer at kilala pa naman na announcer. Sabi ni Senator Severri. Ako hindi ko alam po talaga no. Hindi ko na-research ko 'yan Na-research ko 'yon pero hindi ko po talagang hinanap ko sa Facebook, nanap ko po sa YouTube. Ni-research ko 'yan kung sino nagsalita ng ganyang yung announcer na dapat ibuwal na daw. Ay nako kayo mga media din. Akaling media ganyan din O kahit mga vlogger ganyan din di ba? Sama na po ako diyan. Ay nako. So, ayan po, nasaktan po si Senator Severri dahil po sa isang mayabang na announcer. Oh, no. Yang buhay po sa kasi natin, hindi po talaga may iwasan na masaktan po tayo. Kasi emotion Buhay po tayo. Pag wala na po, hindi po tayo nasasaktan, ibig sabihin, patay na po tayo. Di ba? Kahit chap-chapin pa po yung katawan natin, patay na wala na Abang buhay po tayo, mayroon pong maramdaman na kirot po sa ating puso. Sino kaya itong announcer na to? Nag-iisip ako Sino kaya ito no? Gusto ko siyang hinahanap ko sa ngayon. No? Gusto ko kasi kunin ang kanyang yung kanyang sinabi na masakit sa mga senators. Siyempre, si Senator Severri is now nasa Senate siya. No, sa majority, as a leader of sa majority sa Senate ay kasi wala na po si Tolentino So, siya na po nung pumalit. So, yan po ang let's see na lang po. Antayin natin yung 20th. Wag tayong itong mga
ano kasi itong mga puro lang sa Congress, puro lang salita din kayo, ilatag nyo kung mayroon po kayong ebidensya. Ilatag yun ng maayos kung anong hinihingi po ng Senate. No, hindi naman po yan tinigil, hindi naman po pinagbuwalan, hindi naman po sila nagsumangayon kay Senator Bato na wala na. So, ibig sabihin, ano lang, ilatag yung tama, no, according to the law. Pero masasabi ko, mahirapan po kayo kasi isang bisis na dapat daw mag-file ang case isang taon. Kahit hindi po tayo abogado, nasa layi po. All right. So, yan po ang ating pinag-usapan. Nasaktan si Senator Soberry dahil sa isang mayabang na announcer. Okay, maraming salamat po sa mong suporta at patuloy na nandyan sa aking mga kaibigan po dito sa YT. And see you po sa next nating pag-usapan for the next video po. And may the Lord bless you all. Sana'y pagpalain po ang inyong mga earnings sa inyong mga video. Sino na ba may sahod? Alright, sige, see you in the next video. Bye-bye.